Biglang bumuelta pabalik ang van na yan sa Santa Maria, Bulacan kanina. Tila napansin kasi ng driver ang anti-colorum operation ng mga otoridad. Ang van humarurot palayo kaya hinabol ng mga taga SAICT. Ang buong detalye ng balita, ihahatid namin mamaya. Libo-libong residente sa Dalahican, Cavite City ang nawalan po ng bahay matapos magkaroon ng sunog sa dalawang barangay roon. Ang ilang residente tumalon sa dagat para takasan ng apoy. Balita hatid ni Jamie Santos. Mula sa himpapawid, nagbabagsak na ng tubig ang chopper ng Philippine Air Force para tumulong sa 50 truck ng Bureau of Fire Protection na apulahin ang sunog na tumutupok sa mga kabahayan sa Barangay 5 at 7 Dalahican, Cavite City. Alas 3 pasado linggo ng hapon nang sumiklab ang sunog. Mabilis itong kumalat sa mga kabahayan dahil karamihan ay pawang gawa sa light materials. Kaya naman mabilis na inakyat ng BFP sa fourth alarm ang sunog. Maging ang ibang bumbero galing sa iba't ibang kalapit na lungsod, rumespondi na rin. Kanya-kanyang likas sa mga residente na apektado ng sunog. Ang ginang na ito, hindi na mapigilang maiyak. Bukod daw kasi sa wala silang naisalbang gamit, natakot pa siya para sa kanilang buhay mag-iina. Iisip ko na lang maligtas kami ng mga anak ko. Sa gitna kasi kami. Natrap kami isang oras bago kami nakalabas. Paano po kayo nakalabas, ma'am? Lumusong na lang kami sa putikan. Muntik pa akong malunod. Isang oras kami doon sa Bakawan. Ilan sa mga residente, lumikas dala ang ilan sa nasalbang gamit. Habang ang iba naman, nagsilundagan na lang umano sa dagat nang makitang mabilis na kumalat ang apoy. Nataranta na yung mga tao, kinuha na lang nila yung mga gamit nila, tapos talunan na lang sila sa dagat. Ano lang yung ginawa nila. Wala, nataranta na sila, lumaki na yung apoy eh. Naligtas na ako, kunti lang na baro eh. Yan o, yan, sa kadalawang Mga pa lang. ibang gamit namin, di na namin nakuha eh. Wala na. Ayon sa alkalde ng lungsod, halos 1,000 pamilya ang naapektuhan ng sunog mula sa dalawang barangay. Magbubukas po tayo ng dalawang evacuation site, which is yung Dalahican Elementary School at dito po sa Santa Cruz Elementary School para i-accommodate po yung 933 families na naapektuhan ng sunog. Malaki magiging epekto nito, no, dahil kung magtatagal yung recovery ng ating mga affected families ay maaantala yung pagbubukas ng dalawang paaralan na ito. But the local government will be moving fast para po makapagbigay kagad ng tulong sa mga affected family. Patuloy ang investigasyon ng BFP sa sanhi ng sunog at sa halaga ng pinsalang dulot nito. Jamie Santos, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Preno muna sa taas presyo, may rollback na uli sa mga produktong petrolyo simula bukas. Sa anunsyo ng Sea Oil at Clean Fuel, may bawas presyo na 95 centavos kada litro para sa diesel. 60 centavos naman ang sa gasolina. Meron ding tapya sa kerosene ang Sea Oil, 1 peso and 50 centavos po yan sa kada litro. Suma total ngayong taon, may 10 pesos and 25 centavos nang naidagdag sa kada litro ng gasolina, kasama na ang rollback bukas. 8 pesos and 10 centavos sa diesel at 1 peso and 20 centavos sa kerosene. Nasa kustodiya na ng Senado ang accountant ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na kasama sa ipinasight in contempt ng Senado dahil hindi sumipot sa pagdinig. Patuloy namang hinahanap ang 7 pang ibang ipinaaresto ng Senado kabilang ang alkalde. Balitang hatid ni Jonathan Andal. Nakakulong na sa Senado si Nancy Gamo, ang accountant ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Nahuli siya ng Senate OSAA o Office of Sergeant at Arms sa kanyang address sa Caloocan City. Siya pa lang ang nahuli sa 8 ipinaaresto ng Senado na nang isnab sa mga pagdinig kaugnay sa Pogo. Si Guo hindi nadatnan sa kanyang farm sa Bamban. Ang mga kapatid niya hindi rin nakita sa nakalista nilang address sa isang pabrika ng tela sa Valenzuela. Meron kaming arrest order kay Siemen, El Guo, tsaka Sheila Guo. Wala pong ganyang nakatira dito, sir. Hindi rin nakita ang mga sinasabi nilang magulang na sina Wen Yidlin at Jan Zonggo. Maging si Dennis Cunanan, ang dating opisyal ng gobyernong nahatulang guilty sa PDAF scam na tumanyong independent consultant sa mga sinalakay na Pogo sa Bamban at Porac. Bagamat ayon sa abogado ni Cunanan, sisipot daw siya sa susunod na pagdinig. Sabi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, pwede namang kusang sumuko sa Senado si Guo.
Oo, ma'am, para mawala yung contempt niya. Otherwise, sa ayaw at sa gusto niya, dadalhin siya sa Senado eh. Kinuna namin ng reaksyon ng Campo Nigo pero walang tugon ng kanyang mga abogado. May petisyon sa Korte Suprema ang Campo Nigo para pigilan ang Senado na imbitahan siya sa mga pagdinig. Pero sabi ni Pimentel, hanggat walang temporary restraining order ang Korte, dapat dumalo sa mga pagdinig si Go. Kung walang utos ang Korte, yes, sir. Para sa pabor ng petitioner, sumunod ka ngayon sa utos ng Senado na umattend ka. Kahit anong sagot mo, pwede magamit laban sa iyo sa isang criminal proceeding. Di pag-invoke ka na right against self-incrimination mo on a per question basis. Teka, alam na ng lawyers na yan. Ang nangyari tuloy kay Mayor Alice Go, meron na nga siyang problem sa substantive law. Dadagdagan pa niya ng procedural law. Kasi ito procedural to problem yan, not attending eh. Batay sa arrest order, kapag nahuli na ng OSAA, sinago at iba pa, ikukulong sila sa Senado hanggang humarap sila sa susunod na hearing sa July 29. Pinasabina na rin sa July 29 hearing ang 18 individual na isinasangkot sa mga sinalakay na pogo sa Bamban, Tarlac at Porac, Pampanga. Kabilang dyan si Alberto Rodolfo A.R. de la Serna, executive assistant noon ni dating presidential spokesperson Harry Roque, na ang appointment papers ay nadiskubre ng mga otoridad sa Pogo Hub sa Porac. Jonathan Nandal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, nasa Pilipinas pa si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go na ipinapaaresto po ngayon ng Senado dahil sa ilang beses na hindi pagsipot sa pagdinig. Sa panayam po ng balita kay Attorney Steven David, kahapon daw huli niyang nakausap si Go. Pero hindi niya alam kung nasa ang lugar mismo sa bansa ang alkalde. Kahit daw payuhan ni Attorney David si Mayor Go na humarap sa pagdinig ng Senado, limitado lamang ang masasagot ng alkalde. Pwede raw kasing gamitin laban kay Guo ang anumang sasabihin niya sa pagdinig. Nahaharap si Guo sa mga reklamong graft at paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act na parehong may kaugnayan sa koneksyon umano niya sa Pogo. Hindi siya effective maging resource person kasi pag nandun siya, humarap siya doon, tinanong siya, she can always invoke her right against self-incrimination. So how can she help the Senate Committee kung ganyan ang magiging outcome ng inquiry sa kanya? Kung magsasalita ka, yung right against self-incrimination, anything you say may be used against you in the court of law. So, ano ang pwedeng itanong sa kanya na hindi siya self-incriminate? Isang bagong low-pressure area po ang posibleng mamuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong pong linggo. Posible ang mamataan bukas sa silangan ng Mindanao base sa datos ng Metro Weather. Ang nasabing sama ng panahon ang magdadala ng pag-uulan sa Caraga Region, Davao Region at Northern Mindanao ayon sa Pag-asa. Maaari pang magbago ang mga datos sa mga susunod na oras kaya manatiling tumutok po sa weather update. Sa ngayon, hanging habagat ang nakakaapekto sa Metro Manila, Mimaropa, Western Visayas, Mindanao, maging po sa Batangas, Cavite, Laguna at Bataan. Posible pa rin ang mga local thunderstorms sa iba pang bahagi ng bansa. Inuulan po ngayon ang Laguna, Quezon, Bulacan, Rizal at ilang panig ng Nueva Ecija at Batangas. Base po yan sa thunderstorm advisory ng Pag-asa na tatagal hanggang pasado alas 11 ng umaga. Pinaalerto po ang mga residente sa banta ng baha o landslide. Sa mga susunod na oras, uulanin din ang mga iba pang bahagi ng bansa. Kasama na po dyan ang Metro Manila base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible ang heavy to intense rains. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.